Minority Bloc marimpong binatiko sa tinawag na fake news yung pangalegasyon ni Senator Jaime Marcos sa munoy pagtatangka na magkaroon ng charter change. May update dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Ever, mariing binatikos ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc ang mga akusasyon ni Senator Jaime Marcos na may mga namumuo umanong pag-uusap para sa pagtatangka ng charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution upang umunoy palawigin ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang privilege speech, ibinunyag ni Marcos ang umunoy mga pagpupulong para isulong ang CONAS o Constituent Assembly. Nagpakita rin ng senadora ng video presentation kung saan inakusahan nito ang minorya sa pamumuno ng dating Senate President Vicente Tito Soto III na may alam sa pagtatangka ng pagbabago ng konstitusyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Jaime Marcos. Too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Una itong tinutulan Bombo Genesis, Bombo Ever at binatiko si Senator Mig Zubiri kung saan naging emosyonal ang senador sapagkat isa umano siya sa tumutol sa charter change at tumayong ipaglaban na hindi amyendahan ang 1987 Constitution. Dagdag pa ni Zubiri, hindi umano kailanman na pag-usapan ng kanilang grupo ang charter change kahit noong sila pa ang nasa mayorya, kaya't wala umano silang kinalaman sa mga paratang ni Marcos. Banat nito sa kapwa senador, kung may galit anit sa administrasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Marcos, huwag umano idamay ang mga walang kinalaman dito. Kasunod nito, naghain ng motion si Zubiri na alisin sa official na record ng Senado ang video na ipinakita ni Marcos. Narito't pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Senator Mig Zubiri. Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niyan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary. Si Senator Vicente Tito Soto III naman nilinaw na narinig niya ang mga ideya patungkol sa charter change, ngunit mariing iginiit ng dating Senate President na kailanman ay hindi siya naging pabor dito. Ayon kay Soto, ang tanging nakikita niya na kailangan ngayon ay character change at hindi charter change. Narito't pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Vicente Tito Soto III. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila o nakikipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Binatikos din Bombo Genesis ni Senator Francis Kiko Panghilinan ang mga aligasyon ni Marcos. Bilang nagsilbi ani ang chairman ng Constitutional Amendments Committee, wala umunong naging pagdinig ang komite ukol sa charter change noong Agosto ng nakaraang taon hanggang Mayo ng kasalukuyan. Isa niya itong patunay na walang katotohanan ang mga aligasyon ng kapwa senador. Binigyan din ni Panghilinan na wala umunong puwang sa plenaryo ng Senado ang mga kasinunghalingan at mga kontrobersiyang walang ebidensya. So pakinggan naman natin si Senator Francis Kiko Panghilinan. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this
in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. Samantala, Bumbo Genesis, Bumbo Ever, parehong sentimento naman ang pinahayag ni Senator Raffy Tulfo. How siya kung tawagin ng senador ang video presentation ni Marcos dahil puro lamang umano gawa-gawa, katang isip at opinion lamang ang video. Binigyan din ni Tulfo na kung maglalabas umano ng expose, dapat may kalakip itong ebidensya na sumusuporta sa pinapakitang video na may katotohanan ang nilalaman nito. Ito, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Senator Raffy Tulfo. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng How Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Matapos na batikusin ng mga miyembro ng minorya at sinang-ayunan na alisin sa opisyal na record ang video presentation at aligasyon ni Marcos, nagpasya naman ang senadora na i-withdraw ang naturang video ayon na rin umano sa kahilingan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit bilang kapalit aniya, dapat ipangakong hindi magkakaroon ng term extension ng kapatid na si Pangulong Marcos at magkakaroon ng eleksyon sa taong 2028. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.